What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Kulang na lamang talaga ipitin tayong mga taga-suporta ng mga Duterte, no? Nitong mga bangag. At ngayon ang tinutodas naman ang mga vloggers na maka-Duterte. Grabe, talagang diktadura na itong bangag sa kagustuhan na sila manalo sa darating na eleksyon. At matuloy ang pag-impeach kay VP Sara. Grabe, papayag po ba kayo nun mga kababayan? Na ganun-ganun na lamang ang gawin ng mga ito. Pero bago ang lahat ay huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, wika nga nitong si Atty. Reserva inaabuso na ng mga pulpul na politiko na ayaw nila na mabigyang kritisismo ang mga pinanggagawa nila, no? Kahit nakitang-kita na mali naman at wala sa ayos. Dagdag pa na puro na lang anomalyang nababalita under sa administrasyon ni Bongit. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Opo, at kung ito po ba ay mangyayari kung saan makokontrol na, halimbawa gusto nilang i-regulate itong mga ganito, tingin mo magkakaroon na ng, kumbaga, maaabuso ito, lalo na, depende sa mga namumuno. Pwedeng kung matino yung namumuno, magamit ng husto, no? Pero kung hindi matino ang namumuno, baka wala na tayong katotohanan na lilitaw pa dyan, ka-Eric. Tama kayo, Brother Admar. The prevention and suppression of free flow of information and a very oppressive state intervention through censorship and highly oppressive na uri ng mekanismo sa pagsikil ng daloy ng mga impormasyon at ng mga malayang talakayan sa lipunan ay magpapatungo tayo sa antas na tayo po ay magiging isa muling tyrant state o isang estado na pinaghaharian ng isang diktadura. Malinaw na yan ang patutunguhan. Pangalawa, napakadelikado itong ginagawang disguise, Brother Admar, Brother MJ, na may tinatawag na oversight function ang Kongreso daw, mayroon silang in aid of legislation na mga committee hearings and legislative inquiry, pero ang nangyayari tuloy ay lantaran and sistematiko na nalalabag ang mga sagradong probisyon sa konstitusyon pertaining to the rights of the people, lalo na sa free speech, press freedom, and freedom of expression. Delikado po ito sapagkat nagiging isang de facto instrument of state suppression ang Kongreso at similar to an existing de facto martial law. Pag sinabing de facto martial law, walang formal na deklarasyon sa pagkakaroon ng martial law, subalit yung mga ala martial law, not the martial law of the 1987 Constitution na provision, but the old martial law in the former administration or regime of Marcos Sr., nagagamit ito ngayon at napapabayaan ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives, at tahimik ang ibang balance and gatekeepers of democracy. Tahimik dyan ang Supreme Court. Tahimik dyan ang executive, si Marcos Sr. bilang Pangulo ng Bansa. Tahimik ang Senado. There appears to be a silent tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin. Opo, may iba lang po ako ng topiko, ka-Eric, lalo na kasama rin ito sa itinatanong natin sa Pulso ng Bayan program. Kung nakikita nyo po ba na ikukonsidera o isasama nila sa mga botante sa pagpili ng mga iboboto sa darating na halalan, ang issue po patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So kumbaga, kung ang mga kababayan natin ay ayaw na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron siyang pipiliin or iboboto sa kung sino yung tingin niya ay makakatulong sa pangalawang Pangulo. Maaari din na pipili ang isang botante na sa tingin niya susuporta dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa inyo pong nakikita ngayon, ganito po ba ang magiging hakbang ng ating mga kababayan? Napaka-crucial nitong 2025 midterm elections? Yes. Hindi maiiwasan that the issue of impeachment pending at the Senate against the Vice President kay Sara Duterte will take a major political center stage in the consideration of the voters when they go for voting sa magiging komposisyon ng Kongreso at Senado. I agree. Sapagkat ang impeachment na ito ay isang usapin ng pagpapakita kung nararapat ba na ito'y gamitin upang tanggalan ng mandato na ibinigay ng mga mamamayang Pilipino na mga botante with more than 32 million ang bumoto, the highest so far na votes garnered by a public official noong 2022 elections ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Marapat ba at makatarungan at matuwid
na gamitin ang impeachment proceedings na ito para tanggalin ang mandato na yon. I think that is a crucial, you pointed out correctly, Brother Admar, na ito ay magiging center stage ng mga political attraction in the campaign sa kanilang mga pagkuha ng sentimento ng mga botante. At pangalawa, maliban sa impeachment issue na ito, that will help form and shape the political decision ng taong bayan at ng mga botante, ay ang issue ng malaganap na panunumbalik ng tinatawag nating large scale and systematic corruption. And dyan pasok na pasok ang nagugustuhan ko personally at kami sa Ipanaw Sambayanan na agenda ni Pastor Kibuloy. Yung zero corruption agenda, siya po ang may malinaw na inilapag tungkol dyan. And I think it makes him as a standout candidate na kahit siya po ay nasa piitan ngayon at nasusuppress ang kanyang kalayaan sa pagpapahayag at pagpunta sa mga electoral activities na ito or political activities, malinaw po na aside from the impeachment issue, mag-take center stage po para sa proseso ng pagdesisyon ng mga botante ang issue ng panunumbalik at muling paggalakas ng systematic large-scale corruption sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, and it will be a determining factor alongside the issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila, Brother Admar. Kaya dapat talaga sa darating na eleksyon, mga kababayan, kung maaari, i-straight vote natin, no? Itong slate ni PRRD. At wag nang hayaan na may makapasok pa sa slate ni Bangag dahil magiging critical na eleksyon ito, lalo na sa taong 2028 o presidential election. Na kung gusto natin maging presidente itong si BP Sara, marapat lamang na ang mga naupo sa senador mga slate ni Tatay Digo. Dahil kapag once na naupo yung mga tuta ni Bangag, panigurado, iboboto na patalsakin ito sa pwesto, no? At madidisqualified ng humabol itong si BP Inday Sara. At tuluyan na nga na itong si Tamba ang susunod na maging presidente at yan ang pinaka-agenda nila, mga kababayan. Po na nagain ng petisyon kapon sa Supreme Court, ugnay po sa nakikita nilang breach sa Constitution at Rules of Procedure kaugnay sa impeachment complaint versus VP Sara Duterte. Kasama natin ngayon si Attorney James Reserva at si Attorney Hilary Olga Reserva. Good morning mga attorney. Maayong buntag po si Admar sa MJ ngayon pong umaga ng Miyerkules. Good morning, Idol MJ, Idol Admar. Morning, sir. I've been following your program. Thank you, sir. Since. Opo. Sir, ano po yung nakikita ninyo na mga, kasi pinanood ko yung naging statement ni Attorney Olga. Bilanggit po niya doon yung breach of the Constitution and Rules of Procedure para lang po sa masa na nanonood ngayong umaga sa atong mga yanong kaigsuunan, Luzon, Visayas, Mindanao. Pakipaliwanag po in layman's term, ano po itong nakikita ninyo na mga paglabag sa procedures at yung mga butas sa Konstitusyon? Sir MJ, being a professor of constitutional law for more than 30 years, I am convinced that there is really a serious violation of the Constitution when this fourth impeachment complaint was transmitted to the House of Representatives. Yun po ang nakita namin. And then we coordinated with Attorney Torion in the preparation of the petition for certiorari. Nagtulungan kami paano yung theory. And agree kami na yung three grounds ang aming focus. Number one kasi, under the Constitution, kahit na second mode yung one-third, at least one-third, meron pa rin diyang verified complaint of at least one-third. So yung process ng verification ay kailangan talagang fully complied with. At nakita naman natin na mayroong seryosong paglabag sa yung procedural requirement ng paano itong verification. Hindi pwede ito magawa ng ilang oras lamang given the fact na there were more than 200 congressmen who signed that fourth impeachment complaint. So, kasi ang impeachment ay isang solemn act yan. Hindi yan pwede na gawing parang political weapon. Kailangan pa rin yung pag-follow ng mga rigid procedural and constitutional requirements. Yung violation of due process kasi kahit na second mode ang gamitin natin, in fact, during sa deliberation sa unbank, yung oral argument ng Francisco versus House of Representatives, idiniin doon ng mga amici curiae, yung friends of the court, lalo na si former Senate President Tobito Salonga, na bigyan talaga ng due process yung tao, yung high official na impeached.
especially kay BP Sara, na who was elected by unprecedented mandate by the people, from the people. Imagine, more than 32 million votes, and then i-disenfranchise mo lang itong mga tao ito. This is a violation sovereign will ng ating mga kababayan. At pangatlo, yung 3 impeachment complaints na parang Kung tatanungin nga ang taong bayan kung sino ang dapat ma-impeach, ang sasagot pa nila itong si Bongit at hindi itong si BP Sara. archive nila, that is a circumvention to the 1-year bar rule of the Constitution. I think my daughter can also Yes. add. Yes, sir. Si Attorney Olga. Yun na. So, the fact na yung 3 impeachment complaint was being archived, we know in the Constitution, especially it was enunciated in the case of Francisco versus HOR, na there's only one impeachment proceeding to be initiated by an impeachable official for 1 year. And the fact na yung 3 impeachment complaint was archived, it was a circumvention of the 1-year bar rule as mandated or as enshrined in the Constitution. Opo, malinaw po at lalo pa na napaka-meticulous po ng proseso mga attorney sa paghahain ng impeachment complaint. Sa inyo po bang hakbang ay nakikita po ba ninyo na mas marami pa na mga abogado, members of the bar will speak at nagsusuporta sa panawagang ito dahil pag na-breach po ang konstitusyon o yung mga proseso, magtutuloy-tuloy na yan mga attorney. Magiging bad precedent po yan sa mga susunod kung sakali mang may mga sasampahan ng impeachment sa susunod na mga panahon. Attorney James. Exactly, Idol NJ. Now, for yung possibility na marami pang mga lawyers na mapapile, I was informed by some lawyers in Cebu. They are also planning to file a petition in intervention. Nakausap ko na sila. I don't know when they are going to file it, but they told me that they are planning to also intervene. Magandang umaga po mga attorney. Si Admar po ito, Mayong Buntag. Attorney James, may tanong ko lang po. Sa tingin niyo po ba, malinaw na po na nakasaad sa ating konstitusyon at hindi na kailangan pang, kumbaga, meron pang baguhin dito, patungkol po sa mga patakaran sa impeachment at ang inyong question na lamang po ay hindi lang ito nasunod? Yes. Given yan, Almar, na meron talagang impeachment kasi that is a weapon against airing and yung mga paglabag ng konstitusyon na gagawin ng mga high officials of the government. Kasi there are only 5 grounds and specific din yung mga high public officials na impeachable. President, Vice President, Justices of the Supreme Court, commissioners of the 3 constitutional commissions and chairman, and the ombudsman. Yun lang, kasi sila ang mga high public officials of the government. So, kailangan normal yan na mayroong impeachment process kasi yan ang pamamaraan kung paano pagtanggal ito mga high public officials. Pero, sa mga discussion, yung mga principles na hindi pwede itong abusuhin.